Para sa Trump administration, tinatapos ang 20 bilyon pagligtas sa Argentina. Nalampasan na natin ang mahalagang punto. Ngayon magsisimula ang pagtatayo ng dakilang Argentina. Sa kabila ng mga pagsubok, nanalo si Pangulong Milei ng Argentina sa midterm elections pero may tulong mula sa labas. 20 bilyon mula sa administrasyon ni Trump. Mapapaisip ka, bakit kailangan ni Milei ng malaking pera para manalo? Ano rin ang makukuha ng United States dito? Ito ay tungkol sa revolusyong pang-ekonomiya, bagong alyansang pampolitika. At syempre, China. Tingnan natin ang problema ni Milei. Halos matalo ang chainsaw reformer sa midterm election dahil nanganganib bumagsak ang pera ng Argentina. Sa Argentina, ang ginagamit nilang pera ay peso o Argentine peso. Masama na ang kalagayan nito. Mula 13 sentimo dolyar ng Estados Unidos, noong 2010 ay naging 0.07 sentimo na lang ngayon. Ibinoto si Milei para ayusin ito. Pero ilang buwan na siyang may malaking problema. Alam mo, mahirap talagang ayusin ang problema na nagsimula pa mahigit 1 siglo na. Para maintindihan ang kabiguan ni Milei, dapat balikan ang magulong kasaysayan ng piso. Noong 1870 panik, naranasan ng Argentina ang unang malaking krisis sa pera. Nagdulot ng hindi pagbabayad ng utang at matinding resesyon ang pagbagsak ng piso. Sa ngayon, pansamantalang solusyon ng Argentina ang ginto. Mayroon silang 4% ng ginto sa mundo. Kahit 12% lang ng global gross domestic product ang bahagi nila. Nagbigay ito ng konting katatagan. Pero pagdating ng ika-20 siglo bumagsak muli ang lahat. Pagkatapos ng dakilang depresyon, 1929, 29 nilisan ng Argentina ang gold standard. Katulad ng iba, ang piso ay fiat currency na suportado lang ng gobyerno. Noong 1935, nagtatag ang Argentina ng Central Bank na may kapangyarihang gumawa ng piso. Sa teorya, hindi ito dapat problema. Pero sa Argentina, hindi naging maganda ang resulta. Noong ika-20 siglo, pinamunuan ang Argentina ng mga diktador militar at populista. At mahilig silang makialam sa makinang nag-iimprenta ng pera na tinatawag na Central Bank. Ang populistang leader na si Peron, na siyang unang gumawa nito, ay may impluwensya pa rin hanggang ngayon sa pamamagitan ng kanyang peronistang kilusang pampolitika. Masasabi nating walang katatagan ang pera ng Argentina at dahil sa patuloy na pag-imprenta ng pera, palagi itong nawawalan ng halaga. Ngayon, may ilang tao na nagtutulak ng reforma gamit ang radikal na ideya na itigil ang pag-imprenta ng mga peso. Pero nabigo silang maisakatuparan ang kanilang mga plano. Noong dekada 80, pumalo sa halos 1,000% ang inflasyon. Noong dekada 90, pinopeg ng Argentina ang pera nila sa United States dollar para sa artificial na katatagan. Natapos nito ang malaking depresyon ng Argentina, na maituturing na pinakamalalang krisis pang-ekonomiya sa kasaysayan nito. Hindi lang tayo basta tumitingin sa mga numero sa papel. Noong 2000 at 2 malaking depresyon sa Argentina, 7. Sa 10 bata ang naghirap, marami pa ring Argentinian ang nahihirapan. Kaya't masasabi mong isa itong krisis pantao. Mahalaga itong tandaan, ang krisis sa ekonomiya ay isang krisis pantao. Sa loob ng 20 taon, nagpalit-palit lang ang peronista at reformista sa pamumuno, ngunit walang naayos. Noong 2023, matapos ang hyperinflation at bagong pag-imprenta ng pera sa ilalim ng mga peronista, dumating muli ang isang reformista. Ngayon, mas radikal ang reformistang nasa kapangyarihan kaysa dati. Si Milei, isang ekonomista at komentador sa politika, ay may matinding mensahe. Sinabi niyang ang pag-imprenta ng pera ang problema ng Argentina at dapat itigil ito ng gobyerno. Gusto niyang paliitin ang gobyerno para mabawasan ang gastos. Handa pa siyang buwagin ang Central Bank at payagan ang paggamit ng United States dollars sa araw-araw na transaksyon. Pagkatapos maging pangulo, agad siyang nagtrabaho. Pinababa niya ang budget deficit ng gobyerno mula 5% ng gross domestic product hanggang sa maging surplus sa loob ng 1 taon. Dahil nabawasan ang gastos ng gobyerno, bumaba rin ang inflasyon. Namana ni Milei ang isa sa pinakamalalang krisis ng inflasyon sa mundo, kung saan umabot sa 200 at 72% ang tuktok ng inflasyon noong unang bahagi ng 2024. Kasalukuyang 32% ang taon-taong inflasyon. Mataas pa rin, pero mas maganda na kaysa dati. Hindi ibig sabihin na wala na ang mga problema. Marami pa ring taga-Argentina ang di kayang bumili ng pangunahing bilihin. Gayunpaman, bumababa ang antas ng kahirapan at inaasahang lalaki ng 44%
ang ekonomiya ngayong taon. Naguluhan ang mga ekonomista dahil inakala nilang magkakaresesyon sa bilis ng bawas ng gobyerno. Pero hindi ito nangyari. Gayunpaman, kung may isang bagay tayong matututuhan mula sa nakaraang 100 taon ng kasaysayan ng Argentina, ito ay na hindi dapat agad tayong umasa ng sobra. Ang bawat tagumpay ay nauuwi sa sakuna. Kamakailan, muling nagbanta ang mga problema sa merkado ng pera ng Argentina. Ang malaking issue ay namana ni Malay ang dalawang exchange rate para sa peso. Ang opisyal na itinakda ng central bank at ang di-opisyal na tinatawag na blue rate. Sa negosyo, kailangang sundin ang opisyal na rate. Pero sa kalye at black market, blue rate ang gamit ng tao. Ngayon, napakalaki ng ekonomiyang blue rate dahil maraming Argentinian ang bumibili ng dolyar. Kapag nagpapa-imprenta ng pera ang gobyerno, kalokohan na maghawak ng pesos. Ngayon, ang problema ay sobrang magkaiba na ang dalawang rate na ito. Sa katapusan ng 2023, ang opisyal na palitan ay 400 pesos kada dolyar at ang blue rate ay 1,000 pesos kada dolyar. Ipinapakita nitong sobra ang pagpapahalaga sa opisyal na palitan na hindi maganda para sa ekonomiya. Ang mataas na halaga ng pera ay nagpapalakas ng import at nagpapahina ng export, kaya napag-iiwanan ang lokal na negosyo. Bilang radikal na reformista, pwedeng agad pinawalang bisa ni Malay ang opisyal na palitan. Ang Argentinian peso sana ay magkakaroon ng floating exchange rate na tinutukoy ng supply at demand, katulad ng sa ibang malayang pamilihan. Ganyan din ang sistema ng karamihan sa pera sa mundo gaya ng United States dollar, euro, Japanese yen at pound sterling. Gayunpaman, ang paggawa nito ay magiging isang pabigla-biglang hakbang, maaaring maging pampulitikang pagpapakamatay pa nga. Ang matinding kaguluhan ng sitwasyon ay maaaring magdulot ng pagbagsak ng halaga ng peso. Pwedeng ibenta ng lahat ang peso hanggang sa bumagsak ang halaga nito, mas mababa pa sa blue rate. Kapag nangyari iyon, mawawala ang sahod at ipon ng mga tao sa peso. Tataas ng sobra ang presyo ng inaangkat na pagkain, enerhiya at gamot, at mawawalan ng kredibilidad sa politika si Malay. Dahil kontrolado lang ni Malay ang mas mababa sa 15% ng Kongreso ng Argentina noon, kulang siya sa kapangyarihang pampulitika para ituloy ang ganoong panganib. Kailangan pa rin kumilos si Malay dahil ang capital controls at mataas na halaga ng pera ay hadlang sa ekonomiya ng Argentina. Ang unang hakbang ni Malay ay malaking ngunit kontroladong pagbaba ng opisyal na palitan. Mula 400, naging 800 pesos bawat dolyar. Kaya 50% bumaba ang halaga ng pera. Nagdulot ito ng sakit, pero nakatulong sa ekonomiya kalaunan. Matapos nito, inanunsyo ni Malay ang crawling peg na nagpapababa ng halaga ng pera ng 2% buwan-buwan. Gumana ang scheme sa loob ng mahabang panahon upang mapanatiling matatag ang sitwasyon habang binabawasan ang sobrang pagpapahalaga sa pera. Noong Abril 2025, nagpatuloy si Malay sa bagong yugto ng kanyang plano. Katatanggap lang niya ng 20 bilyon mula sa International Monetary Fund na tumutulong sa mga bansang may problemang pinansyal. Sa ngayon, paborito ng International Monetary Fund ang Argentina, na tumatanggap ng 35% ng lahat ng pautang nito. May dalawang kondisyon ang International Monetary Fund. Dapat ipagpatuloy ni Malay ang mga formal na estruktura sa buwis at paggastos para sa pangmatagalang katatagan ng Argentina. Kailangan din niyang magpalit ng pera at gumamit ng floating exchange rate minsan. Sa madaling salita, may malayang palitan ng pera na walang kontrol sa kapital, pero limitado lang ang galaw. Sinunod ni Malay at nilisan ang opisyal na palitan na 1,000 at 100 piso kada dolyar. Sa halip, umabot sa pagitan ng 1,000 at 1,400 piso kada dolyar. Tuwing buwan, tumataas ng 1% ang taas ng band at bumababa ng 1% ang baba ng band. Layunin ng ideya na unti-unting gawing floating currency ang Argentina para maiwasan ang biglaang epekto. Mahalaga sa currency band ang pagdepensa dito. Kailangang makialam ang central bank kapag nanganganib na lampasan ng merkado ang limit ng band. Kapag bumababa ang halaga ng piso sa band, nagbebenta ng dolyar at bumibili ng piso ang central bank para suportahan ito. Kailangan mo ng reserbang dolyar. Kung wala, babagsak ang estratehiya. Nagtakda ang International Monetary Fund ng target para sa Argentina na makalikom ng foreign reserves, karamihan dolyar. Direkta ang plano, mas mataas ang export ng Argentina kaysa import. Kaya mas maraming dolyar ang pumapasok. Kailangan lang bilhin ng central bank buwan-buwan ang ilang dolyar. Pero hindi gumagana ang bahaging ito ng plano. Nakakadismaya ang kita ng Argentina sa export, lalo na sa soybeans. Kaunti ang export, kaya kaunti rin ang dolyar na pumapasok. Samantala,
may natitira pang 60 bilyong utang ang Argentina na United States dollars. Isa pa itong pamana na natanggap ni Malay mula sa mga nauna sa kanya. Sa loob ng 3 taon, kailangang bayaran ang 45 bilyon, kaya lalong pinipressure ang supply ng dolyar ng Argentina. Mahirap mag-ipon ng reserba kapag may mga bayarin ka sa utang na ganito. Pero may aspeto rin itong pampolitika. Gusto ni Malay ng mababang inflasyon. Pero ang pagbilihan ng dolyar at piso ay pwedeng magpalala nito dahil sa galaw ng merkado. Dahil sa mga problemang ito, sa Hunyo 2025, negatibo ng dolyar. 47 bilyon ang netong reserba nito. Kulang ng 36 bilyon sa target ng International Monetary Fund. At lalo pa nga itong lumalala. Hindi bumubuti. Nagdesisyon ang International Monetary Fund na bigyang luwag ang Argentina at binawasan ng 5 bilyon ang target sa katapusan ng taon. Hindi kumbinsido ang mga mamumuhunan at natatakot silang hindi maprotektahan ng Argentina ang band. Kaya baka magka-devaluation ulit. Nagsimula ng ibenta ng lahat ang kanilang peso bago ang devaluation, kaya naging self-fulfilling prophecy ito. Dahil lahat ay nagbebenta ng peso, napilitan ang Argentina na magbenta ng dolyar para ipagtanggol ang band. Kaya naubos na ito. Sa loob lamang ng 7 sesyon, nagbenta ito ng 18 bilyon mula sa liquid reserves. Tinataya ng mga trader na dolyar. 700 milyon na lang ang natitira sa Argentina para ipagtanggol ang exchange rate. Sapat lang parang sa isang linggo. Mas komplikado pa dahil may mga nagbebenta ng piso na speculator din. May short position sila, kaya kumikita sila kapag bumagsak ang piso. Dahil sa lakas ng pera nila, kaya nilang magdulot ng pagbagsak. Alam ni Treasury Secretary Scott Bessent sa United States ito dahil kumita siya ng malaki sa pag-short ng British Pound noong 1972 kasama si George Soros. Kasabay ng mga problemang pinansyal, nagkaroon din si Milei ng lumalalang problemang pampolitika na sumira sa proyekto niya. Naharap siya sa mga iskandalo gaya ng Libra Meme Coin Pump and Dump Scheme at aligasyon ng korupsyon na sangkot ang kapatid niyang si Karina. Lalo pang tumindi ang tensyong pampolitika dahil sa house arrest ng dating peronistang presidente na sangkot sa korupsyon kasama ang pamilya. Sa rally, may ilang nagprotesta at nagbato ng bato kay Pangulong Milei. Sa Kongreso, nawalan ng kontrol si Milei habang tinatalakay ang dagdag pensyon at benepisyo para sa may kapansanan. Naging gitngit si Milei at vineto ang desisyon. Sabay sabing, may kongreso tayong kontrolado ng pinakamasasamang politiko sa Argentina. Inaatake nila ang fiscal surplus, pundasyon ng pambansang proyekto, para gawing dakila muli ang Argentina. Pero bumababa ang mga numero ni Milei sa mga survey. Noong halalan sa lehislatura ng Buenos Aires 2025, mas pumangit ang resulta ng partido niya kaysa inaasahan. Natalo sila ng mga peronista. 40% ng botante sa Argentina ay mula Buenos Aires. Kaya masama itong senyales. Nagsisimula ng magmukhang matatalo si Milei sa midterm elections. Ibig sabihin ay hindi siya makakagawa ng pangmatagalang epekto. Kapag nangyari yon, walang gustong makialam sa Argentina dahil babalik ang pag-imprenta ng pera. Mas pinadali ng kawalan ng tiwala ang pagbenta ng peso at pagbagsak ng gobyerno ng Argentina, bonds at stock market. Masamang siklo ito dahil ang pagbagsak ng peso ay nagpapabilis pa sa krisis pampolitika. Kapag bumagsak ang peso, nawawala ang kredibilidad niya sa politika. Pero sinuwerte siyang makatanggap ng tulong. Sinusubaybayan ni Scott Bessent, kalihim ng pananalapi ng Amerika, ang sitwasyon sa Argentina at nagpasya siyang makialam. Nagsimulang bumili ang treasury ng peso gamit ang United States dollars at lumagda ng 20 bilyong currency swap sa Central Bank ng Argentina para suportahan ang peso. Pinapahintulutan nitong gamitin ng Argentina ang treasury funds para palakasin ang peso at pigilan ang pagbagsak nito. Ang pondo ay galing sa Exchange Stabilization Fund ng Treasury na may mahigit 200 bilyon na assets. Nag-organisa rin si Bessent ng dagdag na 20 bilyon na pautang mula sa pribadong sektor. At nagbigay siya ng maraming matitibay na garantiya sa isang posisyon kung saan mabigat ang bigat ng mga salita. Sinabi niya na handa kaming gawin ang lahat ng kinakailangan para suportahan ang Argentina at ang mga mamamayang Argentine. Handa ang United States Treasury gumawa ng kinakailangang hakbang para bigyan ng katatagan ang mga merkado. Pagkatapos ng mga anunsyo, bumawi ang piso, pati mga bono at stocks ng Argentina. Mahalagang tandaan na naganap na dati ang ganitong currency swap.
Noong 1995 nagkaproblema ang Mexico sa peso nito. Nagbigay ang United States ng 20 bilyong currency swap mula sa Exchange Stabilization Fund. Ang currency swap sa Mexico ay kumita ng dolyar, 500 milyon, kaya hindi nagastos ang pera ng mga United States taxpayer. Pero magkaiba ang Mexico at Argentina. Ang isa ay kapitbahay ng Estados Unidos, habang ang isa naman ay mahigit 5,000 milya ang layo. Ang malinaw na tanong ay, bakit tutulong ang United States-Argentina? Ayon sa mga kritiko, ang pagpopondo sa Argentina ay hindi umano America First policy. Ayaw ng mga magsasakang soybean sa Amerika na mapunta ang pera sa Argentina, ang kanilang pangunahing kakumpetensya, lalo na't naapektuhan sila ng trade war sa China. Ayon sa mga demokratiko gaya ni Elizabeth Warren, posibleng tinutulungan ni Scott Bessant ang ilang kaibigang investor. Malalaking pondo tulad ng BlackRock, Fidelity at mga investor gaya ni Stanley Druckenmiller at Robert Citron ay may malaking puhunan dito. Malapit ang ugnayan ng mga taong ito kay kalihim ng pananalapi Scott Bessant mula pa noong investor siya. Tinatanggi ni Bessant ang lahat ng paratang. Sinabi niya sa CNBC na hindi totoo ang paniniwalang tinutulungan namin ang mayayamang Amerikano dahil sa interes doon. Pinananatili namin ang estratehikong interes ng United States sa kanlurang hemispero, kaya nagkaroon ng bailout. Tinawag ni Bessant ang Argentina na mahalagang kaalyado ng United States sa Latin America. Ayaw niyang matulad ang Argentina sa Venezuela. At ang pangunahing layunin ay pigilan ang China na pumasok sa bansa. Sinabi ni Trump kay Milei na pwede kang makipagkalakalan, pero huwag gagawa ng iba pa. Hindi ka dapat gumagawa ng kahit anong tungkol sa militar, lalo na sa China. Kung ganoon, mababahala talaga ako. Personal din itong tinalakay ni Scott Bessant sa ministro ng ekonomiya ng Argentina. Gustong hadlangan ng United States ang China sa pagkuha ng rare earth at uranium ng Argentina. Gusto rin itong ang Argentina ay pumirma ng kasunduan sa mga Amerikanong kumpanya ng pagmimina at telecom, hindi sa mga Chino. Pero kung gusto ng United States na pigilan ang Argentina na makipag-alyansa sa China, marami pa silang kailangan gawin. Sa mga nakaraang taon, lumalakas ang impluensya ng Huawei, mga kumpanyang Chino sa pagmimina at nuklear. Kamakailan, pumirma ang gobyerno ng Argentina ng 18 bilyong dolyar swap line kasama ang People's Bank of China. Pangalawang pinakamalaking trade partner ng Argentina ang China at pinakamalaking bumibili ng produktong agricultural nito. Kaya lumalaki ang pagdepende sa kalakalan. Maaaring hindi ito mukhang problema para sa United States, pero sa hinaharap, gusto ng United States na mapabilang ang Argentina sa kanilang impluensya at hindi masyadong maimpluwensyahan ng China. Dahil sa pag-angat ng China, hindi sigurado ang United States sa patuloy nitong access sa Asia. Ang pagpapasagana at pagkakaugnay ng mga bansa sa Amerika ay matalinong hakbang. Pinapayagan nitong humiwalay ang Estados Unidos mula sa Asia at tumatag malapit sa teritoryo nila. Ang pagpapatibay ng ugnayan sa Buenos Aires at pagpigil sa China ay mahalaga. Inilalapit ang impluensya ng Washington sa pinakatimog ng Amerika. Tinatawag ng ilan ang bagong geopolitical na estratehiya bilang Monroe Doctrine, inspirasyon mula sa Monroe Doctrine. Ngayon, sa ilalim ni Donald Trump, tiyak na bahagi ng estratehiya ang mga hakbang sa Venezuela at Colombia. Pero hindi lang mga geostrategic na kalkulasyon ang nangyayari dito. Mayroon ding alyansang politikal sa pagitan ni Trump at Milei. Magkasundo sila at iisa ang ideolohiya. Sabi nga ni Trump, si Milei ay Make America Great Again hanggang dulo, gawing dakila muli ang Argentina. Nagkomento rin si Bessant na dapat gawin ang tama, sundin ang magagandang pulisya at umayon sa mga halaga ng Estados Unidos. Handa kaming tumulong kapag nawawala na sa balanse ang mga bagay. Tinawag pa niya na sistematikong mahalaga ang reforma ni Milei. Bago ang midterm elections ng Argentina, inimbitahan si Milei sa White House. Hindi natatakot si Pangulong Trump na maging aktibo sa politika ng Argentina ngayon. Alam mo, nakadepende ang pag-aproba namin sa kung sino ang mananalo sa eleksyon, lalo na kung sosyalista or komunista tulad sa New York City. Iba yung pakiramdam sa pag-invest, Scott. Sa tingin ko, mararanasan mo rin ito. Kaya hindi kami magiging mapagbigay sa Argentina kung mangyayari yon. Kung matalo siya, hindi kami magiging mapagbigay sa Argentina. Naniniwala si Pangulong Trump na mahalaga ang mga reforma ni Milei para gumana ang ekonomiya ng Argentina. Ayon kay Bessant, maganda ang pulisya ng Argentina kapag may disiplina sa pananalapi. Mahalagang tandaan, hindi ito unang beses nagkaroon ng ganitong currency swap. Noong 1995,
nagbigay ang United States ng 20 bilyong currency swap sa Mexico mula sa Exchange Stabilization Fund nang nagkaproblema ang kanilang peso. Nagkaroon pa ng dolyar. 500 milyon kita ang currency swap sa Mexico, kaya hindi ginamit ang pera ng United States taxpayers. Pinatatag nito ang ugnayan ng Washington sa kalapit bansa at natulungan ang malaking trade partner nito. May malinaw na pagkakaiba ang currency swap sa Argentina kumpara sa Mexico dahil nakadepende ito sa midterm elections. Kung pumalpak ang partido ni Mali, parehong magkaaberya ang dalawang panig. Hindi kayang gawin ni Malay ang reformang ito na magpapababa ng halaga ng pera. Mawawala rin sa United States ang malaking bahagi ng 20 bilyong currency swap dahil wala itong exit strategy. Sa kabutihang palad, hindi ito nangyari dahil malaki ang panalo ng partido ni Malay sa midterm elections. Nanalo pa siya sa Buenos Aires. Kahit natalo siya roon, ilang linggo lang ang nakalipas. Dahil mabilis na ibalik ng tiwala ng mamumuhunan sa reforma ni Malay, tumaas ang merkado ng bond, stock, at currency. Kumita pa ang United States Treasury sa pagbili ng peso na naipredict na noon ni Scott Bessent. Hindi man sila sumali para kumita, natuwa si Trump sa tagumpay ni Malay at sinabing marami silang naitulong. Ngayon, may natitira pang 2 taon si Milay sa kanyang termino bilang Pangulo na may mas matibay na mandato at mas malaking suporta mula sa Estados Unidos. Maaring makaalis na ang Argentina sa paulit-ulit na krisis sa ekonomiya, pero marami pang kailangang gawin para sa pangmatagalang pagbabago. May sinabi rito ang dating ministro ng ekonomiya ng Argentina. Maaaring pumasok ang Argentina sa magandang siklo na magpapataas ng reserba at magiging mas kaakit-akit sa mga mamumuhunan. Nagkaroon ng sitwasyon sa Argentina na ang mga mamumuhunan ay nagtitiwala lamang kapag may sapat na dayuhang pera at nagkakaroon lang ng sapat na dayuhang pera kapag may tiwala ang mga mamumuhunan. Ngayon, bumabalik na ang tiwala at kusang nalulutas ang problema. Gayunpaman, kailangan pang pag-ibayuhin ni Malay ang kanyang mga reforma, lalo na ngayon kumpara noong 2 taon na ang nakalipas. Sabi ng ministro ng ekonomiya, tututukan ng merkado kung gagawin mo na ang mga mahirap na desisyong matagal nang ipinagpaliban. Hanggang eleksyon wala nang palusot. Dapat niyang ipagpatuloy ang pagbawas ng regulasyon at subsidya. Itaguyod ang malayang pamilihan at panatilihin ang balanse sa pananalapi. Ang pagtanggal ng kapital na limitasyon at pagtataguyod ng malayang kalakalan ay magdudulot ng panandali ang sakit, ngunit may pangmatagalang gantimpala. Maaaring magkaroon pa nga si Malay ng pagkakataon para sa kanyang pinakaradikal na mga reforma. Ang pag-abolish ng sentral na bangko, kahit radikal, ay mag-aalis ng kakayahang mag-imprenta ng pera. Ang legalisasyon ng United States dollar ay tutupad sa pangarap ni Malay ng malayang kompetisyon ng pera at maglalapit sa Argentina at Estados Unidos. Mahalaga ang mga magaganap sa Argentina, hindi lang para sa bansa, kundi pati sa Estados Unidos at mga kalapit bansa. Lahat ng tao sa Latin America ay tinitingnan ang Argentina bilang gabay para makatakas sa matagal ng problema ng rehiyon. Salamat sa panonood.